Mayong buntag sa tanan. Mayong buntag sa tanan. Amen. Dalaigo na atong buhing Dios. Kay ani ana pud tanon nagtapok aron sa pagdaig ug pag-awit diha sa iyang buhingalan. Amen. Bulahan gayud ang naakaron. Kay wala gayud nagpapugong sa kaaway nga dili mo simba sa atong Ginoo. Amen. Amen. Akong basahon ang Salmo 101:5. Awitin nga malipayon ang Ginoo tibuok kalibutan. Simbaha ang Ginoo uban ng kalipay, ug panuol kamo kaniya uban sa malipayong mga awit. Ilha nga Dios ang Ginoo, siya ang nagbuhat kanato ug kita iyaha. Kita iyang katawhan ug iya kitang panon. Sulod kamo sa iyang templo ug pasalamati siya didto. Sulod kamo sa iyang balaang puloy-anan ug dayga siya didto, pasalamati ug dayga siya. Ang Ginoo maayo, mulungtad ang iyang gugma, ingon man ang iyang pagkamatinud-anon hangtod sa tanang kaliwatan. Amen. Atong kantahon ang Dios sa panalangin, atong gamiton atong mga kamot, mga igsoon alang sa pag-awit o pagdaig diya sa iyang buhingalan. Hallelujah. Ayaw kaulaw sa pagsampit sa atong pangalan sa Ginoo. Ikaw may problema, sulihin siya. Kung ikaw may kabala ka, sulihin siya. Kung dunay paghinahanglan, sulihin siya. Tanani pag-atos isugid na niya. Kayang Diyos dili bungol o dili siya butang na di niya makita ang imong pag-atos. Sultihan ko ikaw ang tanan, may katubagan kang Jesus. Kung ikaw may problema, sultihin siya. Sultihin siya. Kung ikaw may kabala ka, sultihin siya. Kung dunay paghinahanglan, sultihin siya. Tanani mo pag-atos isugid ka niya. Kayang Diyos dili bungol o dili siya butang na di niya makita ang imong pag-atos. Sultihan ko ikaw ang tanan, may katubagan kang Jesus. Kung ikaw may problema, sultihin siya. Kung ikaw may kabala ka, sultihin siya. Kung dunay paghinahanglan, sultihin siya. Tanani mo pag-atos isugid ka niya. Kayang Diyos dili bungol o dili siya butang na di niya makita ang imong pag-atos. Sultihan ko ikaw ang tanan, may katubagan kang Jesus. Di siyang Diyos sa panalangin. Sultihin siya. Kung dunay paghinahanglan, sultihin siya. Tanani mo pag-atos isugid ka niya. Kayang Diyos dili bungol o dili siya butang na di niya makita ang imong pag-atos. Sultihan ko ikaw ang tanan, may katubagan kang Jesus. Kung ikaw may problema, sultihin siya. Kung ikaw may kabala ka, sultihin siya. Kung dunay paghinahanglan, sultihin siya. Tanani mo pag-atos isugid ka niya. Kayang Diyos dili bungol o dili siya butang na di niya makita ang imong pag-atos. Sultihan ko ikaw ang tanan, may katubagan kang Jesus. Siya ang Diyos sa panalangin. Siya ang Diyos sa panalangin. Kung manyaway pagtubalhin, siya ang Diyos.
puso ng katubagan sa itong mga problema, gula na ilaing pa. Ang kasing-kasing ko ayuha sa kasakit nga gibati ko buha ang mga pagtumo huli sa pagiguma nasama ka ang kasing-kasing ko ayuha sa kasakit nga gibati ko buha ang mga pagtumo huli sa pagiguma nga sama ka nimo pag-uha Ginoo sama ka nimo ang kasing-kasing ko higaya mo Kristo mudan agala ko
Yes, Lord, ikaw lang yun ang among paglaom ng kinabuhi, Ginoo. Kung wala ikaw, wala gid may mahimo. Kung wala ikaw, kami gayod, mga pakyas gayod, Ginoo. Lord, nagapasalamat kami sa imong mga kahibulungan na mga buhat diri sa among mga kinabuhi. Nagapasalamat kami sa mga dagko, mga kahibulungan na mga butang na imong gipadayag nga ni kanamo, Ginoo. Salamat, Ginoo, sa kusog, salamat sa kalipay, salamat sa pagpanalipod nimo sa muang mga kinabuhi. Salamat, Ginoo, sa kalinaw diya sa hunahuna, kalipay diri sa sulod sa kasing-kasing, Ginoo. Salamat bisan sa mga pagsulay, mga problema nga among nasinati sa among kinabuhi, Ginoo. Kay kining tanan, Ginoo, imo gayod nga gitugot aron kami, Ginoo, magmalahot tayon, ug aron kami, Ginoo, mutubo gayod ug mulik-on ang among pagtuo diha kanimo, Ginoo. Lord, pasaylua kami sa tanan namong mga kalapasan nga nahimo diha kanimo. Nasayod ka gayod sa amo ang mga gibuhat, Ginoo, adlaw-adlaw. Nasayod ka sa among mga giunahuna, Ginoo. Nasayod ka sa amo ang mga gipanulti. Nasayod ka sa amo ang mga tinan-awan, Ginoo. Lord, kung kami nangapakyas man ni ini nga bahin sa among kinabuhi, pasaylua kami, Ginoo. Og padayon ikaw na magapanday sa among kinabuhi, magapanday sa among kasing-kasing, magapanday sa among mga pinulungan, sa among nga hunahuna, sa among mga tinan-awan, aron nga kini mahimo gayod nga hingpit diha sa imong atubangan, Ginoo. Lord, dunggang akong mapag-ampo alang niining imong mga katawhan, Ginoo. Wala ko masayod kung unsang ilang mga struggles karon, Ginoo. Wala ko masayod kung unsa ang mga ginapalasan nila karon silang kinabuhi. Apan ako mapag-ampo, Ginoo, nga ikaw padayon na magalig-on sa ilahang pagtuog, pagsalig nga na kanimo. Ayaw itugot na madaog sila sa mga kaluyahon ning kinabuhia. Hinoon tabangan nimo sila, Ginoo, nga taliwala diya silang kaluya, Ginoo, mubanos ang kadasig, Ginoo, nga maoy maga paduol kanila, maoy makapahimo kanila nga madinututon diha kanimo, Ginoo. Ikaw, Ginoo, sa pagatabang sa tanan nga adunay mga balatian karon, Lord, have mercy on them. Bisitahi sila o kaluy sila, Ginoo, pinaagi sa pag-ayo sa ilang mga balatian. In Jesus' name, I declare and speak healing nga na kanila, Ginoo. Sa tanan, Ginoo, na mga magwawali karon, mga pastors and missionaries, Ginoo, na imong gipadala sa nagkanlain na mga kasimbahanan o sa nagkanlain na mga dapit, Ginoo, aron sa pagpanudlo o pagpangwali o pagpanangyaw sa maayong balita, may tungod, Ginoo, sa kaluwasan. Mao ang pagpanangyaw sa Ebanghelyo, Ginoo, pinaagi kanimo na ikaw magatabang kanila, pinaagi sa pagpuno kanila og langit no nakaalam, og paghimo kanila nga maisugon na mula hutay bisan taliwala man sa mga kalistanan, taliwala sa mga paglatos, taliwala sa mga persecution, Ginoo. Ako usab nag-ampo, Ginoo, sa mong panggobyerno, tanan namo na mga opisyalis niini nga gobyerno, gikan sa barangay level, Ginoo, ngadto na sa city officials namo, ngadto na sa among national government officials, Ginoo, especially sa among president, na ikaw magapuno kanila og langit no nakaalam aron mahibalo sila unsaon sa pagdumala sa ilahang mga constituents, Ginoo. Mahibalo ang among presidente, Ginoo, unsaon sa pagdumala nini nga nasod, Ginoo. Enlightenment ra silang mga kinabuhi kasing-kasing aron nga sila, Ginoo, magabati og kahadlok nga na kanimo. Kaya ko nagtuo nga ang usa ka leader may kahadlok nga na kanimo, sila mubuhat, Ginoo, base sa imong kabubuton, Ginoo, diha sa ilahang area of responsibility, ilabi na ni ining nasod sa Pilipinas. Nagaampo ako, Ginoo, sa tanan na mga lumulupyo dinhi sa dapit sa kabayan, relocation ug mga kasikbit dinhi nga dapit, Ginoo. Tay ugah kining dapita, Ginoo, pinaagi sa imong gahom. Ikaw, Ginoo, magatay og sa tanan ng mga tao
nga wala pagpakabana nga na kanimo, mga tao nga way panahon kanimo, mga tao nga wala gayud nagatagad kanimo diya silang kinabuhi, tayuga sila Ginoo og iparealize ngadto kanila ang kakulangon o ang kulang diya silang kinabuhi Ginoo. I pray Lord na sila mangita, mudangob kanimo, ilhon kanila nga ilang Ginoo ug manluluwas diya silang kinabuhi. Nagaampo gid ko Ginoo sa kaluwasan sa tanan nga mga lumulupyo nini nga dapit ug sa makasikbit nini nga dapit Ginoo. Salamat sa tanan. Ikaw padayon mag-empower kanamo sa imong balaang espiritu samtang kami magapadayon sa pagpamalandong pagpamati sa imong pulong Ginoo aron nga able kami na makasabot niini ug makakaplag og favor niini Ginoo. Ako ang ginasalig o ginatugyan kanimo ang tanan. In Jesus' name I pray. Amen. Adto ang halal. Muhatag sa kalipay, diha sa Ginoo. Muhatag sa kalipay, diha sa Ginoo. Daygon ta ang Dios, mosalig na niya sa malipayong kasing-kasing. Hallelujah. Muhatag sa kalipay, diha sa Ginoo. Muhatag sa kalipay, diha sa Ginoo. Daygon ta ang Dios, mosalig na niya sa malipayong kasing-kasing. Hallelujah. Sa malipayong kasing-kasing. Hallelujah. Ginoo, nagapasalamat kami nini sa lapi kinitaan si mong katawhan. Padayon ka magapanalangin nini nakidi nga sa lapi magamit gayod sa kalambuan sa mga buluhaton nini nga iglesia Ginoo. Magamit kini responsibly Ginoo. Kay nasayod kami Ginoo nga kami manubag gayud kanimo kun irresponsable kami nga magadumala ini imong sa lapi. Panalangini ang mga narbaho, panalangini ang adunay negosyo, panalangini ang nagahago na ningkamot aron sila makakwarta. In Jesus' name I pray. Amen. Maayong buntag sa tanan. Kumusta man mo? Maayra? Okay ra? Wala mo ma-dehydrate? Wala mo maluya? Sa physical? O sa espirituhanon baka ha? Anyway, salamat sa Ginoo sa kahigayunan na kita makadungog sa pulong sa Ginoo. Dili kita magalangan kung naduna may mga Biblia, abli uban kanako sa libro sa Juan, kapitulo 10, versikulo 10. Ang pulong sa Ginoo nag-ingon, ang kawatan muanhi aron lamang sa pagpangawat o sa pagpatay o sa paglaglag. Ako mianhi aron sila makabaton og kinabuhi og magbaton niini sa madagayaon gayod. Ang Dios magapanalangin siyang pulong, magaampo kita. Ginoong Dios, salamat sa imong mensahe o sa imong pulong nga ako ang nabasa. Ikaw Ginoo magablas ini masabtan namo kini ug tuguti nga kining imong pulong. Magapenetrate gayod sa kinuyukang bahin sa mong kasing-kasing. Ako ang ginasalik, kinatugyan kanimong tanan. In Jesus' name I pray. Amen. Ang pulong sa Ginoo nga atong gibasa nag-ingon, I have come that they may have life and have it to the full. Ako mianhi aron kamo makabaton og kinabuhi. Kinabuhi nga madagayaon gayon. Now, tan-aw na to, what's the meaning of alive? The meaning of alive is still breathing. Unsa daw ang alive? Ginhawa o nagginhawa pa. Nabay, alive na di na maginhawa. Pag may tag alive, nung sana sa Bisaya, buhi. So kung buhi ta, still breathing or padayon pa nga nagaginhawa. Another one, still moving.
lihok pa. Mulihok pa ang buhi. Still moving. Another one is with energy. Napasay kusog. Bawang makalihok pa siya. Bawang ginhawa pa siya. Kaya napasay kusog. And active. Say active. Aktibo. Now, ang atong mensahe, nitaknaa sa buntagon, magahiskot kita na iniginatawag, alive in Jesus. Buhi diha kang Jesus. Now, what is to be alive in Jesus? The word alive, A-L-I-V-E. First, alert and awake. Ano sa maning alert and awake? Alisto, o nagmata pa. Alert and awake. Alisto, o nagmata pa. Letter L. Ato na isikutan unya, unsang mga kahulugan ni ana. Living testimony. Buhi nga pamatuod. Letter I. Illuminating or illuminating. Bisaya, naga-sidlak. Letter V. Victorious. Bisaya pa, madaugon. Letter E is empowered. Sa maning empowered? Gihatagan siya og gahom. Now, the big concept, atong tanawon, what is to be alert in Jesus? An alert, awake Christian is an alert soldier of Christ. Ang usa ka alerto o alisto diha kang Jesus, siya usa ka alisto og nagmata nga Kristohanon o sundalo ni Kristo. Now, kay sundalo man ta ni Kristo, unya alert man ta, ang alert na sundalo ni Kristo knows the enemy. Nakaila siya siyang kaaway. Daghan na mga Kristohanon, wala kaila kinsa iyang kaaway. Ang iyang nailhan ra, ang iyang silingan. Ang iyang kaaway. Knows the enemy. Another one, knows how to fight. Ang sundalo ni Kristo, wala lang siya nakaila kinsa iyang kaaway. Ang sundalo nato sa gobyerno, ang men in uniform, ang pulis, ang sundalo, and even ang mga guards nato, kabalo sila kinsa ilang mga kaaway. Kinsa iyang kaaway sa sundalo? Siyempre, mga walhon, mga way sapatos, mga lefties. Kinsa ang kaaway nila katong mga rebelde na mga Muslim or sa ba? Ini na mga rebels. Ang pulis, kinsa kaaway sa pulis? Mga kawatan, mga tulisan, mga hold-upper, mga kidnapper, mga drogadista. Ang guard, kinsa bantayan sa guard? Tulisan. Kabalo sila, kinsa ilang kaaway. Kita usab na mga Kristohanon, dapat kabaluta, kinsa atong kaaway. Kinsa ba atong kaaway? Silingan? Satanas. Ang yawa ang atong kaaway. Kay kabalo man ta, o kay sundalo man ta ni Kristo, dili lang ta kahibalo kinsa ang atong kaaway, kundi kahibalo usab kita nga makig-away. Ang sundalo, kabalo sa kinsa iyang kaaway, dapat kabalo po siya muaway. Alam nga papusil ra siya. Siyempre, practice gina siya alistok. Isa'y makauna nila, practice og balitok, o tumbling, ligid, lukso, dagan. Ay para, di maigo. Kabalo siya unsaon sa pagpabuto sa pusil. Okay, balo siya unsaon sa paggamit sa kutsilyo. Unsaon paggamit sa sundang. Unsaon paggamit sa puspos. Muna ang sundalo. Kita nga mga sundalo ni Kristo, dapat ingon usab ni ana, kahibalo kita, kinsa atong kaaway, o kahibalo usab kita, unsaon sa pagpakik-away, and the other one knows his weapon. Kabaluta, usang armas atong gamiton sa pagpakik-away. Kung ang sundalo sa atong gobyerno, doon ay mga kaaway, kahibalo siya, unsaon sa pagpakik-away, dapat naa siya armas. Alam nga, kabalo siya pabutog pusil niya, wasi pusil. Unsaon niya pag pilde sa kaaway. Kung ang sundalo, walay pusil. Musulong magyera ang Pilipinas o ang China. Taging na magpambot rata padong dito niya, watay dala pusil. Nagitay pusil dalahon, nagit pusil ang sundalo dalahon. Kaya kung magyera panahon,
Kay kung magiraon niya ang China o ang Pilipinas, tanan lalaki diriya papasaanon na nag-armas sa gobyerno. Bisan ako papasaanon kog armas. Kay kaya kita mo pasag armas kay bilang na may sundalo nato sa Pilipinas 200,000. Sundalo sa China abot sila 1 million kapin. Nya. Kakaya neta, mga armas lang, mga high power kayo. So kita na mga civilian, pasantang armas. Hindi man ta pwede mato nito watay armas. Alangan makipagkumbatan ta nila nga. Samot nga watay kaya kay mulatay man sila galambre ug musaka ng mga punuan sa kahoy, lukso-lukso. Kay mga kungfu kwan man sila. Ha? Master. Nakitaan ato ni balang dagan raman. Patay ka punta, bildi ka punta. So mana kay sa sundalo sa Ginoo, kabalo siya makik-away o kabalo siya sa armas nga iyang gamiton. Now, what are our weapons? Unsa bang atong armas nga gamiton? Ingon diriya, stay alert through prayer. Nabada? Stay alert through prayer. Ang guard, magwardya ng bangko. Walay pulos siyang pagkagwardya kung dili siya alisto. Sa pagyon, walay pulos iyahang pagkagwardya kung di niya gamiton ang iyahang pagkagwardya. Like, paggamit siyang armas niya, paggamit anang ginataking niya nga, ba na? Batuta ba na o arnis ba na? Ha? Kita usab na mga Kristohanon, kabalo kita unsay atong armas sa pagpakik-away kang Satanas. Kinahanglan, alisto kita, pinaagi sa pagkamainampuon. Kay kung sundalo ka sa Ginoo o prayerless ka, pag-abot sa mga pagsulay, sigurado, mapukan ka, kay dili man ka alisto. Ha? Another one nga weapon, stay alert through worship. Nakoy nabasahan sa Facebook na nag-ingon dito ano to? Wala ko nagasimba pero na ako'y Ginoo. Tama ba na siya nga statement? Wala ko nagasimba pero nagatuo ko Ginoo. Tama ba na siya nga statement? Ang tao nga adunay pagtuo sa Ginoo, dili kapugngan nga siya mo simba sa Ginoo. Mao na kun moingon ta nga wala ko nagasimba, pero na ako'y pagtuo sa Ginoo, bakak na. Sama na sa giingon ni Satanas, nga ako usab na ay pagtuo sa Ginoo. Pero nagkurog siya sa kahadlok. Kaya wa man siya musimba sa Ginoo. Ha? So kinahanglan, atong pakigbatukan ang pagpakik-away kang Satanas, pinaagi sa pag-worship sa Ginoo. Mabitaw na di ka kasimbag isa ka bulan, magluya ka. Pag-abot sa mga pagsulay, mapukan ka, dali ra ka mabikil, dali ra ka matumba sa pag-alagad sa Ginoo. Kaya wa man kay simba-simba. Samot lagi sa katuig, gadi ka mangalagad. Samot lagi sa katuig, gadi ka mo simba. Ha? Muna, inana ka-importante ang worship. Muna, unta atong tagaak pagtagad. Kung dili man lang gani ka busy, kung wala man lang ka na hospital, kung wala man lang na nabali ng mga tiil ni mo, kamot ni mo, wala man lang ka nabuta, ngayon di man ka mo simba. Ha? Ayaw pag huna-huna, nga nagsimba ka karon, di na ka mo simba sunod Domingo, kaya nakasimba ka karon. Ha? Kaya dagha kong nabantayan, mura kinanag style. Nga pag nagsimba karon, pagkasunod Domingo, di na ako makita. Pagkas di other Sunday na po, dito na po ako makita. Matayo sa malings pagkaklase nga pagsimba na eh. Dapat, ang tinuod nga magsisimba niya sa Ginoo, magasimba siya, di lang gani adlaw Domingo, kung dili sa tanang panahon. Mao na pag-abot sa mga pagsulay, pag-abot sa atake ni Satanas, maluya ka. Ha? Mag-away lang mo sa imong asawa, di nakakasimba, kay naanad man ka, nga di mo simba, panahon sa mga pagsulay. Naanad na ba? Nayos na ang imuhang body, nayos na ang imong heart, nayos na ang imong hunahuna, nga inana na lang yun ang imuhang estilo sa pagpangalagad. Na kung naay mga pagsulay, di sa kumusimba. Pag okay ang kahimtang, pag okay ang heart, musimba na ko. Mana Satanas, biglong ka permente, kay diha man ka mapiktuhan. Mana si Satanas, pag magkatawa, may nga nga, amo, ura dahil ni kapildihan, ani, atakihon kag adlaw Domingo, para di ka kasimba. Kaya nagpadala man ka kanito. Kung wala ka nagpadala, makasimba ka. Kay muingol man ka, buhat ni sa kaaway, kay kabalo siyang Domingo ron, ug tiksimba na ko ron. Manang musimba ko. Kaya kung di ko musimba, tumatik, pildi ka ni Satanas. Pildi. Ano man? Atake ni Satanas. Wala ka kasukol. Pildi.
Wa ka mo simba, pilde, kay nagluya, kay nagsakit ang buot, kay nag-away sa misis o sa bana, nagsakit ang heart. Di ako mo simba, kay di ko ka tarong dito simba, kay Satanas, bantay ka sunod Domingo. Ha? Hindi man gid mo mag-away og laing adlaw. Mag-away di mo og laing adlaw di ay. Kay way simba. Mag-away di mo kwan. Pag mag-away, pag kisay tig una-una kung si Mrs. o si Mr., pag-abot sa Domingo, mao na ang style nga either siya mangaway sa imo or ikaw mangaway sa iya. Pag-abot og Biyernes, mag-away na mo. Sa karon ta mag-away kay Biyernes ron, way simba ron. Ano ba? Ha? Advance daan. I-advance ninyong away ba? Ayo, ito na og Domingo, kay di ka kasimba. Di kayo mag-away po, adlaw Domingo. Nya, matay, balo na mo sa litag Satanas. Bikil gina Satanas yun, perminti. Pamaagi gina niya. So, kinahanglan, gamito nato kini nga armas sa pagpakik-away kang Satanas. O sa ganito, prayer. Ikadua, worship, true worship. Stay alert through worship. And stay alert by reading the Bible and memorizing the Word of God. Kasi nagag memory verse na rin. Bisang ganit John 3:16, di guys mo ka-memorize. Bisang ganit, God is love. Huwag ganit siguro kay balog, asa na sa makitaan. First, binakuha mo kay balog. Kaya nga naman, basig pabasahog Biblia, di may balog, asa pagitaon ang libro ni Jude. Asa man makita ng librong Jude? Asa makita ang Nahum? Basig pangita ato pa sa table of contents. Kita naon ito sa gani nga page. Mga young people, nanay lang pamagi ron. Basa sa libro sa kwan. Ang unang ablihan ang dito sa table contents na naon. Page 3,000 or 300. Matay. Dapat kabalo na kakasa dapit na himutang na. Pag ukabala nimo sa Bible, kung di man matunong, kabalo ka kung asa na dool. Basay ba sa kag-Biblia? Basa og Biblia. Ang sa pagpakikbato kang Satanas, stay alert by reading the Bible and memorizing the Word of God. Magbasa sa Biblia and memorize the Word of God kay para mabatukan nimo ang tanan atake ni Satanas. Man akong gabasa ka og Biblia and pag-abot, muatake ang Satanas sa imo nga makabantay ka nga, atake din siya ni Satanas. O na ingon sa pulong sa Ginoo. Pag-abot, gawa na kay bukas, daghang mga kalistanan, mga problema, then, hinumduman mo ang word sa Ginoo sa John, 14:1, let not your heart be troubled, you believe in God, believe also in me. Mahinumdum ka nga, wa ko'y bugas. O niya, tingsimba na ko ron. Di sa suko mo simba. Pero kay nagbasa ka sa pulong sa Ginoo, laingon ang Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So, hinumdum ka, mo nang musimba ka, kaya nag-ingon ang pulong sa Ginoo, nga seek ye first the kingdom of God. Unaha, pagpangita ang gingharian sa Ginoo, o ang iyang pagkamatarong. Kaya ang tanang mga butang, igadugang niya diya kanimo. So kung nagabasa ka sa word sa Ginoo, mahinumdum ka. Maadto ka sa mga makuyaw na mga lugar, mga kuyaw na mga kanabitang mga lugar na delikado alang sa usa ka magwawali. Then makabasa ka sa pulong sa Ginoo sa Salmo 23. Ingon pagani dito sa verse 4, giandaman ko og pagkaon at tubangan sa akong kaaway. Pero dili ako malisang humahadlok kay ikaw naguban ka nako. Tanaw, bisan maglakaw ako, walog sa landong sa kamatayon. Kay gabasa ka sa word sa Ginoo, mo nang makasukol ka, kay nahinumdum ka sa word sa Ginoo. Nabalikan na to. Una, alert and awake. Unsa man ang alert and awake? Sa akong gingon ganina, alisto o nagtugaw sa Bisaya. In 1 Peter chapter 5 verse 8, be sober and self-controlled, be watchful. Your adversary, the devil, walks around like a roaring lion, seeking from whom he may devour. So ipasabot anang be sober. Sa Bisaya na pag maigmat o pagbantay, be sober and self-controlled and be watchful. Pag maigmat o pagmata, pag mabinantayon. Mga nakita na mga Kristohanon, para dili ta mabitik, malitag sa kaaway, kinahanglan kita alisto o
mabinantayon sa ato ang pagkakristuhanon. Kaya nga naman, your adversary, the devil, ang atong kaaway nga mao ang yawa, naga libot-libot ka nato sama sa leon nga nagangulob. Ha? Nga ready o andam sa pagtukob ka nato. Manang, kung dili ka makabantay, lagmit, makahaon jud kang satanas. Ang usa ka tao, kung dili sa igmat, si kuwati gyud siya sa leon. Tanawa, kisa may nakakita diri mga discovery na mga ginatawag dato na mga Discovery Channel. Kasi ni cable sa balay. Nabi itong mga documentation nila kabahin sa mga animals dira sa South Africa. Sa Africa manggod, kini mga wild animals, bawal na ginapatay dito Bawal na ginaihaw dito Muna ang mga journalists, ganahan sila magsuri-suroy anang wilderness, sakay atong ilahang sakinan nga giputos og bakal pod para di makasulod ang mataki ng mga wild animals. Dito sila magbutang og mga kamera or magpalupad og drone, tan-awon nila, idukyo nila ang mga animals, mga wild animals. Makita nimo unsa kamantas ang leon? Makita nimo unsa kamantas ang leon? Makakita na sila og kining mga sa pa na mga hayop, mga rhino, bulak-bulak na sagbot no. Mga buaya, bisan buaya. At ang na sa leon, mulangoy og tubig ang leon, maniid siya kung naabay buaya, pag gamay lihok, layatan dahil na. Kanang buayang tagpila ka, tagduwa ka dupay, yara ng bitbiton siyang baba niya, sa isa ka dito sa bagnot. Mga, so panang na mga kabaw sa una, kung saan ang kabaw sa ilaha? Laing term sa kabaw. Diling ko na. Mga bulls, mga na ba? Pangkapyutan na sa mga leon, tumba na. Manang alisto siya sa permente. Pag tanaw niyang may leon, una na nagdagan. Dagan na sila magpanon. Kaya kung masdakpan na sa leon, di ginabuhian. Hantod nga di niya mapatay. Bisa pa kung sa kadako na nga wild animals na naadra ngayon encounter. Inanas sa Satanas. Gamayng sipyat nimo, gamayng tagpilaw nimo sa pag-alagad sa Ginoo, sikwati kang Satanas. Baka tagpilaw lang kakadali. Patay kang Satanas. Ambakan kang Satanas. Kaya ang iyang gusto o kalipay ni Satanas nga ikaw magluya sa imuhang pag-alagad sa Ginoo. Kaya kung magluya ka, apektado ang imuhang pamilya, apektado ang buluhaton sa Ginoo. Everything is affected. That's why target ni Satanas na magluya ka. Dili man kaniya mabira, pabalik dito sa impyerno, kay luwas naman ka. Pero gamiton kang Satanas para daghan ang di mga lagad sa Ginoo. Manang gamay na mga pagsulay, maluya ta. That's why ingon si Pedro mismo, pag igmat o pag mabinantayon. Dapat igmat ta sa pagpangalagad sa Ginoo. Dili kay igmat sa pagbantay sa kinabuhi sa ubang tao. Igmat ta mga lagad sa Ginoo. Dili igmat sa sayop anang imong silingan. Igmat kay ta sa sayop sa silingan nato. Buhok lang ato makita nanay kahulugan. Samantalang di ta igmat sa mga atake ni Satanas. O pagbantay, kasi usually gamito ni Satanas is sabahin, narasulod sa imong panimalay. Gamito ni Satanas, atakihon ni Satanas ang imong sulod sa panimalay, kay kung ang pamilya gani mabungkag, apektado ang ministry. Di naman ka mo simba. Ang simbahan, pwede nga makaapekto sa Kristohanon. Kung ang simbahan atakihon ni Satanas, dili kayo kaapektado. Nga naman, pwede naman ka mabalhin. Mulayas ko, at kuspikas. Kaya giatake ni Satanas. Pero kung sulod sa balay atakihon, di naman ka mangitag na simbahan. Kaya backslide man ka diretso. Bungkagon yung pamilya. Murag wa man Ginoo. Di na ko musimba. So di na ka moatog na simbahan, kaya di naman ka musimba. Pero kung ang simbahan atakihon, pwede na ka mahingon na, balhin day ko. Di bala mo diya.
Ano na dayon? Di ba? So, ang target ni Satanas, pamilya. Yung mga anak, yung bana, yung mga asawa, bungkagon sa Ginoo, para, di na mo manimbaw para di na mo mga lagad sa Ginoo. Letter L, living testimony. Sa Bisaya pa, buhi nga pamatuod. Kumusta atong kinabuhi, mga kaigsuunan ko sa Ginoo? Ang alive diha kang Kristo, siya adunay buhi nga pamatuod. Sa manang buhi nga pamatuod. Buhi nga testimonyo ba nga maka ingon ang 1 Peter chapter 3 verse 15, sanctify the Lord God in your hearts and be ready always to give an answer to every man that asks you a reason of hope, of the hope that is in you with meekness and fear. Saan na ito sa Bisaya, be? 1 Peter chapter 3 verse 15, ingon ang bersikulo 15. Apan sa sulod sa inyong mga kasing-kasing, gahinan ninyo si Kristo, ingon nga Ginoo, andam kamo kanunay sa pagtubag kang bisan kinsa nga mangutana sa hinungdan sa paglaom nga naa kaninyo. Ang buhi diha kang Kristo aduna say buhi nga paglaom. Manang importante ang atong buhi nga testimony, kaya ang atong buhi nga testimony magpamatuod nga buhi si Kristo. Dagan mga nangalagad sa Ginoo murag patay. Ha? Murag patay pa si Kristo, murag wa gid mabanaw si Kristo. Kay daot ang pamatuod, patay nga pamatuod, walay buhi nga pamatuod. Unsa ang pamatuod nga naa saya? Patay, nga wa nagpaila nga si Kristo buhi diha sa iyang kinabuhi. That's why agiton gid mo nako na kinahanglan i-sanctify, mag-sanctify kita diha sa Ginoo, i-sanctify nato atong heart diha sa Ginoo para makita diri sa atong kinabuhi ang buhi nga pamatuod nga diin mao kini ang maghatag og paglaom ngadto sa uban. Another one, illuminating, sabi ng illuminating, nagasidlak. Ha? Nagasidlak. Sabi nagasidlak. Kita mo, bulawan. Ha? Ang bulawan, musidlak, dili. Musidlak. Ang adlaw, gigamit nga term, na inigsidlak sa adlaw, ano sa musidlak ang adlaw? Sa sayo, sa kabuntagon. Dunay pagsidlak na nahitabo. So, ingong padre, ang buhi diha kang Kristo, siya nagasidlak. So kung buhi ta, diha sa Ginoo, dapat musidlak ang atong kinabuhi. Ingon ang pulong sa Ginoo, walay magdagkot sa iyang suga, aron lamang tabunan sa gantangan, kung dili iya kining ibutang diha sa patunganan, aron daghan ini ang madanagan o daghan ini ang maiwagan. Kumusta man ang atong kinabuhi? Lagis buta may tungod sa buhi nga pamatuod. Kini nga buhi nga pamatuod, dapat kini siya nagasidlak diha sa imuang kinabuhi. Dili kay daghan noon ang nangitngitan diha sa imuang kinabuhi. Ingon pa, this glow means the light within you is how you allow yourself to be led by the Holy Spirit. What Jesus was teaching His followers was to shine His light. Si Jesus mismo nag-ingon, pasigaon nato atong suga. Kano sa kita nakabaton og suga? Kano sa kita nakabaton og suga? Nakabaton kita og suga sa diha nga nabatunan nato si Kristo sa ato ang kinabuhi. O kini nga suga dapat mudanag, musidlak kini nga suga diri kanato. Ha? Kinahanglan musidlak ta diha sa kangitngit. Ha? Pag musidlak ang suga, inigsiga ang suga, o inigsiga sa suga, mudagan ang kangitngit. Ang kalibutan nagsimbolo sa kangitngit. Kung ikaw nga Kristohanon, dapat musiga ka, musidlak ka, na ining mangitngit nga kalibutan, aron makita si Kristo diha sa imong kinabuhi, o mulayas ang kangitngit, aron daghan ang makakita, o makaila kang Kristo diha sa ilang kinabuhi. By letting your light shine, you help others fight their battles even without knowing it. Bulo ka? Bulo ka na? Kung Kristohanon ka, o makita ka, nga nagasidlak ka, ang mga tao nga maglantaw sa imo, mahimong
gamiton ikaw nila nga inspirasyon aron sila mulahutay sa battle nga ilahang gisalmutan, sa gubat nga ilahang gisalmutan sa ilang kinabuhi. Kaya nakita nila imong kinabuhi. Giunsa nimo pagmadaugon, giunsa nimo paglahutay, ingon nga usa ka Kristohano. Kay kung nakita ka sa mga dili magtotoo, nga pag-abot sa mga pagsulay, naluya ka. Mingon sila, anong magsimba pa man ko nga? Wa may kalainan gyapon, luya man pud na siya. Ha? Dapat mo inspired, maka-inspired atong kinabuhi ba? Maka-inspired ta, na pag-abot sa mga pagsulay, nakalahutay ta. Pag-abot sa mga problema, nakalahutay ta. Pag-abot sa mga kaluyahon, nakalahutay ta. Nagmadaugon ta, nagmadasigon ta. Dili kay pag-abot sa mga pagsulay, napukan ka. Kaya mga tao nga nakapalibot sa imo, ingon, Kristohanon. Anong di man lagi makadaog sa mga pagsulay? Anong dali naman lagi maapektuhan? Anong dali naman lagi maluya? Nya, Kristohanon na siya. Ingon na siya. Di na lang, may mga lagad. Ay, kay luya, mangganin na siya. Oh. Dapat makita nga powerful ta, lig-on ta kay Kristohanon ta, pinasahita. Ha? Nabay, gigamhan, di ba naging school ko? Gigamhan, gi-empowered. Ang buhi kay gi-empowered. Empowered by the Holy Spirit. Ha? Kapala mo, empowered by the Holy Spirit? Pag ang sakyanan, adunay gasolina, mudagan ang sakyanan. Mahimong kusgan ang sakyanan. Pero kung ang sakyanan, sakyanan lang siya, pero wasay kusog, kaya di mo sa kadagan. Kita na mga Kristohanon, ang pag-empower sa Holy Spirit rin sa tuwa, mao na siya ang atong gasolina, para lig-on ta, para makalihok ta, para makalarga ta, para makalahutay ta. Nya empowered ka sa Holy Spirit? Pag-abot sa pagsulay, naluya ka? Empowered ba na siya sa Holy Spirit? Empowered ka sa Holy Spirit, kaya pag-abot sa mga kaluyahon, mga kalisdanan, ni-give up ka, nihunong ka. Sa ito pa, ang Holy Spirit na nasa imo, ni-give up po siya. Nga di man mo give up ng balang ang Holy Spirit rin sa ito, Di man mo give up na, unless kung imuha siyang isalikway. Ha? Pero dili na mo give up. Kaya ang balang Espiritu mo, maghatag kanimo o kaiso, kusog, gahom. Nya karon pag-abot sa mga pagsulay, napukan ka. Ay, kung na nga, ni-give up ang Holy Spirit na sa imuha. Basin wala agad sa imuha ang balaang Espiritu sa Ginoo. Kaya dapat empowered ka sa balaang Espiritu, gigamhan ka sa gahom. Ingon Padre, listening is considered a selfless act in itself, as the best thing you can make someone feel is to hear them for what they want to communicate. By listening to someone's problems, for instance, you listen how much in pain. Inaana ang bation sa tao nga maglantaw sa imo. Dili kay Kristohanon ka, nya ang dili Kristohanon nga maglantaw sa imo, murag mas madugangan pa ya problema. Magtanaw, di ba? Katisling mo ana, nga nagtanaw ka sa tao nga problema, murag magka-problema pud ka kapil. Ha? Dapat dili tayo na. Dapat ang tao nga dunay problema maglantaw sa tuwa, dili makita nga dunay tay problema para ma-inspired sila. Ngayon ana di ay pag mga lagad sa Ginoo, bisag naay problema, dili kaayo ma-feel, di kaayo makita. Pero kung pag-abot sa mga pagsulay kay napukan ka, nagluya ka, ang tao nga maglantaw sa imo imbis ma-inspired kay maapil og kaluya, musamot ang iyang kaluya. Kay imbis makatabang ka sa iya para magaan-gaan yung problema gidala, dungagan na noon nimo kay ang imong mood bugat pa sa iyang problema nga gidala. Kristohanon ka, dapat ikaw mo inspired sa iya nga mulahutay sa kinabuhi. Letter V, second to the last, victorious. Masa man yung victorious? Bisaya pa, madaugon. The victorious Christian perseveres. Masa man yung perseveres? Mulahutay. Victorious ba ta Kristohanan? Ang mulahutay, maurag ito'y madaugon na Kristohanan. Ingon ang pulong sa Ginoo. Nagdaganta sa lumba. Ang mulahutay, maulang ang gantihan. Victorious. Nga na importante man ang kining pagkamadaugon sa usa ka Kristohanon. Kay ang pulong pagkamadaugon, mao kini siya ang timaan nga ikaw tinuod na magtotoo. Sabot mo?
Kay kung luwas ka nga Kristohanon, tinuod ka nga dunay Hesukristo diha sa imong kinabuhi, mudaog ka bisan unsa pa man nga gubat ang imong pagasalmutan. Bisan unsa pa man nga mga pagsulay, bisan unsa pa man nga mga problema, bisan unsa pa man nga mga kalistanan, bisan pag adunay mga balatian, mulahutay ka kay naa si Kristo sa imong kinabuhi. O ang imong kinabuhi, naka-intended siya diha sa pagkamadaugon, just like Job. Tanawa si Job. Ha? Gikuha na ang tanan sa iya, ha? Pero napukan ba siya? Nagmadaugon siya. Usa katimaan nga dunay Kristo ang iyang kinabuhi. Usa katimaan nga dako ang iyang pagtuo sa Ginoo. Kita na mga Kristohanon, kung pag-abot sa mga pagsulay, dili gani kita mudaog. Timaan na nga wala gid pod si Kristo diha sa imong kinabuhi. Based ang pag-20 na kakatuig sa pag-alagad sa Ginoo. Unya miabot ang adlaw nga ikaw wa ka daog sa mga pagsulay ug nibiya ka sa Ginoo. Basin sulod sa 20 katuig, puro pagpakaaron ingnon ang imuhang pag-alagad sa Ginoo. Ha? Ano man? Nag-alagad kag 20 katuig. Nya pag-abot sa unos, ni backslide ka, hantod na matay ka, wa gyud ka kabalik sa Ginoo. Sa katawo nga wa gyud relasyon sa Ginoo. Pero kung ni backslide or ni pahulay na bugnaw, nya una namatay, nakabalik sa pag-alagad sa Ginoo, tinuod na sa Kristohano. Pero kung namatay ka, wa makabalik sa Ginoo, katong 20 nimo katuig nga pag-alagad sa Ginoo, puros ra to pagpakaron ingnon. Pasabot adto, kapoy-kapoy lang ka. Wa na lang ta ka nangalagad og 20 katuig, o manday kay tinuod nga relasyon sa Ginoo, tuo-tuo man day ang tanan. Kay dapat ang usa ka Kristohanon victorious siya. Kung ang usa ka kaminyoon, kung ang usa ka couple, mag-asawa, magtiayon, till death do us part, ang kamatayon ray makabulag. Ang kamatayon rapod ang makapabulag nimo sa Ginoo diri sa kalibutan. Ingon na pulong sa Ginoo. Ingon ni Pablo. Philippians Philippians 6:1. Philippians 1:21. For me to live in Christ and to die is gain. Ha? For to me to live is Christ and to die is gain. Kay alang ka na akong pagkinabuhi na ang Kristo gab pagkamatay mao nga akong kadaugan. Kung namatay ka, nangalagad sa Ginoo kadaugan. Pero kung wala pa ka namatay og napildi na kas pangalagad sa Ginoo, bisa pag 20, 30, napulo ka na katuig ng alagad sa Ginoo, ug namatay ka nga wa ka nakabalik sa Ginoo pag-abot sa mga pagsulay. Puro pagpakaron ingnon tong mga adlaw o mga tuiga sa imong kinabuhi sa pag-alagad sa Ginoo. Kay dapat ang Kristohanon mahimo sang victorious. The victorious Christian, in other words, is the Christian who finish the race. Unsa daw ang victorious sa Kristohanon? Ang victorious sa Kristohanon, siya mulahutay hangtod sa dag-anan, muhuman siya sa lumba. It only means that we don't give up. Dili ka mo hunong, dili ka mo surrender sa imong pag-alagad sa Ginoo and abandon running completely. Just keep going, and in the perseverance, there is victory. Kamo kay nangunugod naman mong alagad sa Ginoo. Ayaw taon mong hunong, oy. Unya, susiha gyud kung naabag gyud mo yung relasyon sa Ginoo. Kay basin og atik-atik ratanan ba? Basin og nagsimba lang ka kay sa lahi na mga reason, basig tungod sa sponsorship program, nagsimba ka, pero wa jud kay relasyon sa Ginoo. Basig nagsimba lang ka kay ganahan ka mo kanta. Pero wa jud kay relasyon sa Ginoo. Basig nagsimba ka kay ganahan ka mamina og wali, pero wa jud kay relasyon sa Ginoo. Pagbantay igsuon. Kay pag-abot unya sa mga pagsulay, may baluan gyud. Kung di gani ka kalahutay, mo give up ka, unya namatay ka. Mawagi makabalik sa Ginoo. Bisan pag 20 na katuig di sa niyo. Katutanan 20 katuig. 20 katuig nga pag-alagad sa Ginoo nga puno sa pagpakaaron ingnon. Mao nay tinuod diha nga istorya. And lastly, empowered. Kato ang ingon kanina, gihatagan og gahom.
Kung empowered ka sa balaang espiritu, gamhanan ka. Kung sa ingon sa pulong sa Ginoo, Christ dwells in us. Si Kristo na diri sulod nato in Colossians chapter 1 verse 27. He is our hope of glory and He empowers us from within to live the Christian life and to manifest and express Christ. Sa diha nga gidawat nimo si Kristo, that means naa na si Kristo diha sa imong kinabuhi. O kung naa na si Kristo diha sa imong kinabuhi, powerful ka na. Gamhanan ka na. O nang pag-abot sa mga pagsulay, alive gapon ka diha sa Ginoo. Pero kung mapukan ka, wala gid ka magdawat kang Hesukristo. Wala gid ay kay pagtuo kang Hesukristo. Atik-atik ra dayto tanan. The Lord Jesus spoke about in John 15:5 when He said that apart from me, you can do nothing. Kung wala si Kristo, wala kay mahimo. Wala kung Kristohanon ka, onya, wala kay nahimo, wala si Kristo sa imo. You can do nothing without Him. Wala kay mahimo kung walay Ginoo. Manapag-abot sa mga pagsulay, you can do nothing. Wala man lang kay gihimo. Pag-abot sa luya-luya gyud. Ha? Pag-ingon nga, luya man, oy giatako sa kahoy, luya gid ko. Luya gid as in luya. Literal gid nga luya. Ha? Di sa ko mosimba. Pahulay sa ko karon. Ha? Ingon ang pulong sa Ginoo, apart from me, you can do nothing. Nangalagad ka sa Ginoo, wa kay gihimo. Pag-abot sa problema, problemado gyud. Pag-abot sa kaluya, luya gyud. Pag-abot sa kining mga pagsulay, wagi kusog, wagi nahimo. Di sa kumusimba, di sa kumuampo, di sa kubasa Biblia, kay luya man jud ko. Igsuon, basin og sign na wala gid kay Kristo sa imong kinabuhi. Kay ngano man, kung naa si Kristo sa imong kinabuhi, you can do everything. Na kay mahimo pag-abot sa kaluya. Dili ka basta-basta mag-give up. Kay katong naa sulod sa imo nga si Hesukristo, mautoy mo hatag kanimo kusog. Gabisan luya ka sa lawas. Mulahutay ka, mupadayon ka, mubangon ka, mutindog ka, mulakaw ka, mudaig ka sa Ginoo, musimba ka sa Ginoo. Bisan luya ka physically kay giatake ni Satanas, pero kay kusgan ang naa sa sulod sa imong kasing-kasing, which is si Jesus Christ, maunang mubangon ka, mulukso ka diya sa Ginoo, mudaig ka diya sa Ginoo, mutyabaw ka diya sa Ginoo, kay tungod sa tandog, tungod sa gahom nga naa diya sulod nimo. Manay timaylan sa empowered. Ingon ang pulong sa Ginoo in Acts chapter 1 verse 8, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses. What's daw? You will receive power when the Holy Spirit comes on you. Kung musulod kanimo ang balaang espiritu, makabaton kag gahom aron makahimo ka sa pagsaksi. Mao ni giingon diri sa diha nga naluya ang mga apostoles si Jesus Christ, kay siya namatay na, kung sa gibilin ng word ni Jesus Christ, ayaw mo kaluya. Mukonsadya ka ninyo ang balaang espiritu. Aron makabaton kamo og gahom og mahimong mga saksi ngadto sa Samaria, Judea ug Jerusalem ug sa tibuok kalibutan. Ano man? Kinsa may demo, kinsa may isog nga muwali. Di mo kaya, kinahanglan nimo ang balaang espiritu. Kaya ang balaang espiritu, mo na mo paisog sa imo ha. Mo na mo paisog sa imo ha. Kini mga tao nga nangadto anang mga critical na country, kanang mga country nga ginapatay ang mga Kristohano na magwali, mga missionaries. Nganong na pa may missionary dito sa Afghanistan? Nganong na pa may missionary sa Iraq, sa China? Nganong na pa may missionary ng mga lugar nga kabalo man silang kinabuhi nila ang posibilidad na kabayaran kung sila magpadayon sa pagpanangyaw anang dapita. Anong isok man sila? Tungod sa balaang espiritu. Kay kung wala na sila'y balaang espiritu, dugay na silang nibalibat. Ningon na adi kung ato anang lugar. Ano man? Anong isok sila?
Kay may kunsad kanila ang balaang espiritu aron makasangyaw sila sa pulong sa Ginoo. Kaya ang pagsangyaw sa pulong sa Ginoo, kinahanglan nga isog ka o mahimo lang kang isog kung ang balaang espiritu misulod niya kanimo pinaagi kang Hesukristo. Mana kung talawan ka, timaan na nga wa gyud mo kunsad ang balaang espiritu kanimo. Nganong talawan man ka? Ha? Nganong talawan man ka? Kung naanak kanimo si Jesus Christ, dapat isog ka. Tanawa si Jesus Christ. Nitalaw ba si Jesus Christ? Magani siya mahadlok na mamatay. Giatubang niya ang kamatayon. Ingon ang 2 Timothy 1:7, for the Spirit God give us does not make us timid, but gives us power, love, and self-discipline. 2 Timothy chapter 1 verse 7. Ingon niya sa 7. Kay ang Dios wala maghatag kanato og espiritu sa katalaw, kundi sa gahom o sa gugma o sa pagpugong sa kaugalingon. Mungtana ko na da kanimo ang espiritu? Ano talawan man ka? Nga ang Ginoo wala maghatag og espiritu sa katalaw? Kung naana kanimo ang espiritu, basig lahi na ang espiritu? Ha? Basig espiritu na sa dilingon nato. Ang espiritu sa ilimnong makahubog ka na, isog yun na. Pero sa kabuang. Pero ang espiritu nga gihatag sa Ginoo, di kabuang. Wala maghatag ang Dios o espiritu sa katalaw. Mga pag-abot sa mga pagsulay, dili ka dapat talawan. Dapat mubarog ka, mulahutay ka, kay ingon ang pulong sa Ginoo, kay ang espiritu nga naa diha kanimo, kini nga espiritu, saman, gamhanan, mahigugmaon, ug adunay pagpugong sa kaugalingon. Kay nung mo sa fruit of the Spirit, ha? Muto siya ang ma-produce sa espiritu nga naa kanimo. Sa hinumduman nato nga kung kita buhi diha kang Kristo, empowered kita sa balaang espiritu. Gangin ako ang tanan sa pagtindog. Mga kaigsuunan ko diha sa Ginoo. Atong tinguhaon na kita buhi diha kang Hesukristo. But pasabot sa buhi diha kang Hesukristo, kinahanglan kita alerto, alisto, o awake. Kinahanglan aduna kitay living testimony, buhi nga pamatuon. Kinahanglan nga kita nagasidlak. Kinahanglan nga kita madaugon o kinahanglan nga kita empowered. Kinahanglan kita gamhanan pinaagi sa balaang espiritu. Jesus lives forever and ever. Kita usab buhi diha kaniya. Ikaw buhi diha kaniya.